Binabati ko ang ating District Supervisor, Ma'am Bilen, ang ating mahal na punong guro, Dr. Maria Lourdes Lagria, ang ating mahal na head teacher, Ma'am Annabel Ramos, ang ating SGC Chairperson, Barangay Kagawad, Granny Gabriel, ang ating mga guro at mga kawani ng paaralan na nagsikap upang maganap ang kaganapan ito. Binabati ko rin ang mga magulang at mga guardians na buong pusong sumuporta at nagbigay ng pangangailangan ng ating mga graduates and completers ngayon. And of course, congratulations to our 2025 graduates and completers who are now starting to harvest the fruit of their labors. Nang-imbitahan ako ni Ma'am Maria Lourdes, nasa Siargao po ako noon. Kakalapag lang po ng aeroplano, pagka-open ko po ng messenger, ha? Totoo ba to? Kaya nagdalawang isip po ako noon. Ang unang tanong na sumabi sa aking isipan, bakit ako, hindi pa naman ako sumakses? Ano namang may babahagi ko sa mga batang ito? Pero habang tumatagal, naisip ko rin, baka sa kabila ng lahat, sa edad kong ito, baby face lang po, pero matanda na po ako. Charot. At sa dami ng aking mga pinagdaanan, tagumpay man at pagkatalo, may ilang bagay akong natutunan na maaaring magsilbing gabay sa inyo kahit papalo. Sa totoo lang, ako ay patuloy pa rin nagsusumikap. Malayo pa po ako sa gusto kong marating. Sabi nga nila, malayo pa, pero malayo na. Kaya't narito po ako ngayon sa inyong harapan upang makibahagi sa isang mahalagang yugto ng iyong buhay. Hindi ako sanay magsalita sa harap ng maraming tao. Halata naman po, nanginginig yung kamay ko. Kaya sana makinig kayo. Yan. Shy type at takot po talaga ako sa mic. Takot po akong humawak ng mic. Kaya I'll keep it short. Dahil alam ko naman na nagpapanggap lang yung iba dyan. Nagpapanggap lang na nakikinig, pero ang totoo, excited lang mag-post ng kanilang super Latina pictures sa Facebook. At may caption na #graduation2025. 5 minutes lang ito, kaya makinig kayo. 5 minutes and 2 hours. Okay lang ba? Handa na ba kayong makinig sa kwento ng buhay ko? 5 minutes and 2 hours. 16 years ago, medyo matagal na ha, huwag na kayo magkwento ng edad. 16 years ago, ako rin po ay nakaupo katulad ninyo ngayon. Tahimik na nakikinig sa aming guest speaker doon, pero sa isip ko, sana ganyan din ako balang araw. At eto na nga yung araw na yun. Ngayon, gusto kong ipahagi sa inyo ang 3 simpleng bagay na natutunan ko sa buhay. Mga bagay na sana ay makatulong habang nagsisimula kayong maglakad sa panibagong yugto. 3 bagay lang to. Kaya, sabihin mo nga sa katabi mo, makinig ka. Makinig ka. Mamaya na kayo mag-cellphone kasi bihira ako magsalita sa harap. Ito ang una kong gustong iparating sa inyo. Dream big. Noong nasa ganyang edad ako gaya sa inyo, kapag walang pasok, kapag weekend, ay tumutulong din po ako sa bukid. Every summer vacation nga, naging banding na din po namin magkakamag-anak ang mag-harvest ng saringit ng tapak sa bukid. Kahit i-confirm niyo po kay Ma'am Annabel, kasi kasama po namin yung anak nila. At bago magpasukan, ay ibebenta po namin para may pambili kami ng gamit sa school. At doon ko naranasan kung gaano kahirap ang magtrabaho sa bukid. Sa liit po ng katawan ko, aminado po ako, hindi ko po kaya ang mabigat na trabaho sa bukid. Doon nagsimula ang lahat. Doon ako nag-umpisang nangarap. Dahil sabi nga nila, mahirap ang maging mahirap. Nangarap akong magkaroon ng mas magandang buhay. Nangarap akong makaahon sa hirap, makapagtapos sa pag-aaral, at makapagbigay ng mas magaan na bukas para sa pamilya ko.
At kahit noon, kahit bata pa ako, alam ko sa sarili ko, hindi ako titigil hanggang hindi ko naabot ang mga pangarap ko. Kaya gusto kong sabihin sa inyo ngayon, libre lang mangarap. Kaya huwag kayong matakot mangarap ng malaki. Dahil minsan, ang simpleng pangarap ng batang nasa bukid, ang pangarap ng anak ng magsasaka, ang pangarap ng tahimik lang sa klase, yung pangarap na yon, ang unti-unting bumubuo sa mas maganda ninyong kinabukasan. Sky is the limit, sabi nga nila. Pero para sa akin, you are your only limit. Ang tanging limitasyon mo ay ang sarili mo. Ikaw lang ang pwedeng humadlang sa sarili mong paglipad. Ikaw lang din ang pwedeng magbigay ng lakas sa sarili mong pag-angat. Ngayon pa lang, tanungin mo na ang sarili mo. Ano ba talaga ang pangarap mo? Siguro lang, may mga pangarap naman na siguro kayo sa buhay. Hindi lang yung pangarap na sinasabi mo kapag tinatanong ka sa recitation. Hindi lang yung sagot na gusto mo lang marinig ng teacher mo o ng magulang mo. Kundi yung totoo, yung pangarap na kahit hindi maintindihan ng iba, alam mong doon ka masaya. Yung naisip mo bago ka matulog. Yung bumabagabag sa'yo kapag nakakakita ka ng taong ginagawa na yun. Tanungin mo rin ang sarili mo. Ano ba talaga ang gusto kong gawin? Para sa sarili ko, para sa pamilya ko, at para sa mundong ginagalawan ko. Para sa sarili mo, ano ang gusto mong marating na masasabi mo, para sa akin to, pinaghirapan ko ito, at proud ako rito. Para sa pamilya mo, paano mo sila matutulungan? Ano ang gusto mong ibalik sa kanila kapalit ng lahat ng sakripisyong ibinigay nila sa iyo? Hindi ito palaging material. Minsan, ang simpleng tagumpay mo ay sapat ng regalo sa kanila. At para sa mundong ginagalawan mo, anong kontribusyon ang gusto mong iwan? Paano ka magiging bahagi ng pagbabago, ng kabutihan, ng inspirasyon para sa iba? Dahil sa dulo ng lahat, hindi lang ang tagumpay mo ang mahalaga, kundi kung paano mo ito ginamit para magbigay sa isa sa buhay din ng iba. Kaya ngayon pa lang, magsimula ka ng mangarap.